Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga balita ngayon? Wala talaga pong masilip na ebidensya kay Martin Romualdez. Malamang maguramentado na nito yung mga DDS. At saka yung mga senador na galit kay Martin, lalo na si Chis. Kasi siya nadiin, lumusot mga kababayan si Martin. Wala man talaga po na makita kahit anong silip. Yan report ng One News. Blue Ribbon won 3 commend preliminary probe versus Romualdez. Report ng Philippine Star. Blue Ribbon won 3 commend preliminary probe versus Romualdez. Kahit anong piga nila, mga kababayan, wala talagang makita. Pilit na pilit kasi mga kababayan, pinipilipit nila yung katotohanan. Walang mapiga si Ping Lacson. Wala mang magagawa si Ping Lacson kasi wala ngang makita kahit na yung ICI. Sabi ng ICI, no finding of guilt versus Romualdez in ombudsman referral. Paulit-ulit kasi kayo. Paulit-ulit kayo ng propaganda laban kay Martin Romualdez. Tigilan na ninyo kasi wala talaga kayong mapipiga. Pero sabi ni Ping Lacson, paninindigan niya yung tatlong mga senador sa pangunguna po ni Chis Escudero, i-recommend na file ng kaso. Ayan rekomendasyong kasuhan ang tatlong kasamang senador sa flood control mess, paninindigan ni Senator Lacson. Buti naman kung ganoon. Yan tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na paninindigan niya ang rekomendasyong kasuhan ng tatlong senador kaugnay ng maanomalyang flood control. Sinabi ni Lacson na kasama sa kanilang irerekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Chis Escudero at Jinggoy Estrada. Bugya si Marcolida po. At yung mga DDS, paya kayo ngayon. Wala kayong magagawa kasi kung saan dali ng ebidensya, yung investigasyon, yun ang pupuntahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang pangarap ninyo, tanggalin. Tanggalin na lang si Ping Lacson. Hindi man ninyo matanggal. Di ba? Tapos si Tito Sen bilang Senate President para proteksyonan yung mga sangkot sa flood control at saka siyempre si Sara Duterte. Hindi man ninyo magawa ngayon. Hindi pa paintulot po ng ating Panginoon yung mga masasama ninyong mitiin. Di ba? Panagutin yung dapat managot, yung mga sangkot talaga. Huwag yung mga gawa-gawa lang na kwento ninyo. Basahin natin ito. I-share ko sa inyo itong balita ng Philippine Star. The Blue Ribbon Committee will not, malinaw, will not recommend a preliminary investigation of former Speaker and late Representative Martin Romualdez and its revised revised na po ito, partial report on the flood control controversy, opting instead to pursue further evidence against President Marcos Casin. Si Martin nga po. So mag-aanap pa sila ng ebidensya. Magpi-fishing expedition pa. Pero sa ginawa ng mga previous investigations, wala silang makita. Bakit wala? Wala man talaga, hindi man po sangkot si Martin. Kung sangkot din, nakita na nila. Ano ba? Ang sangkot talaga po, yung tatlong senador at malamang madagdagan pa, may mga dating senador. Yung mga nabanggit po sa investigasyon mismo ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ilang senador yon? Other than yung tatlo. Nabanggit pa nga si Binay, si Nancy Binay, si Grace po, si Mark Villar, lalo na. At si Bongo, mga kababayan. Kailangan talaga ituloy-tuloy yung investigasyon. Kaya gusto pong agawin yung posisyon ni Ping Lacson, pati ni Tito Sen. Para i-cover up nila, mga kababayan, yung mga sangkot. Senate President Pro Tempore
Pampilo Lacson, who chairs the committee, said yesterday that while other persons will be recommended for preliminary investigation, Romualdez will not be included in the same category niya due to insufficient po proof directly linking the former speaker to alleged irregularities. Wala niyang validation, walang corroboration. Unlike in the case of others, sabi po ni Ping. Kaya malinaw po, sa kaso ni Cheese et al., mga kasama niyang senador, may rekomendasyon. Kay Martin, walang makitang ebidensya po eh. So malinaw po sa investigasyon mga kababayan. Ang mas mabigat po kaysa sa pagbanggit ng mga pangalan ay malinaw po yung rekomendasyon na mag-file ng legal action. At kapag may mga pangalan po na talagang tahasan ng nirekomenda para kasuhan, hindi yan po politika. Yan ay usaping accountability. So ngayon, malinaw na po sa report ng Blue Ribbon Committee, walang rekomendasyon po kay Martin Romualdez, pero may rekomendasyon kina Senator Cis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva para po sa posibleng legal action kaugnay ng umano'y pagtanggap ng kickback. Ano ba? So silang tatlo, malinaw mga kababayan, ang pinapangalanan. At lahat sila kabilang sa minority black. Mga senators. Ano ba? Mga kasangga ni Sara Duterte at ni Digong. Di ba malinaw mga kababayan kung sino gusto nilang pagtakpan kaya ginugulo ang ating Pangulo at pati ang Senado? Hindi lang yung ating Pangulo ang gustong ikudita, pati si Tito Sen. So dapat nating maintindihan mga kababayan, ang bigat pag nirekomenda ka na for legal action, ibig sabihin mabigat yung mga findings. May tinatawag na prima facie. May bigat yung mga testimonies na nakita mga kababayan at mga ebidensya mismo na present during the hearing. May pattern at indikasyon ng posibleng paglabag sa batas yung kickback mga kababayan. Pag kickback ang pinag-uusapan, malinaw na graft in corruption po. Plunder kung aabot sa threshold, pero sobra pa nga po. 50 million ang threshold. Million po yung involved na pera dito. Direct or indirect bribery, depende sa struktura po ng transaksyon. Ito yung kakaharapin po nila, mga kababayan, mabibigat na kaso. Yung pandarambong po, non-bailable siya. Kaya sa totoo lang, ang feeling natin talagang taranta sila, mga kababayan. So incidentally, lahat ng mga nasasangkot, kasama sa minority black, pero wala man po itong political label. Kasi po sa batas, walang majority, walang minority. Kung member ka ng majority o minority, pag lumabag ka sa batas, kailangan panagutan mo. So kung may rekomendasyon po yung Blue Ribbon Committee sa kanila, ang ibig sabihin nito, may nakita, mabigat na ebidensya laban po sa kanila. Ngayon, ang due process nito ay nandun na po sa DOJ at sa korte mismo. Pero yung threshold po, mga kababayan, para mairekomenda, ay hindi po chismis. Malinaw po ito, mga kababayan. Documented findings siya. Nakalkal base sa mga testimonies at money trail. O ngayon, bakit walang rekomendasyon kay Martin Romualdez base sa report ng BRC, Blue Ribbon Committee? Malinaw po yung paliwanag ni Ping Lacson, insufficient ang pruweba na direktang naglilink kay Martin Romualdez sa mga irregularities na sinasabi sa flood control scandal. Insufficient. And so, ang rekomendasyon mga kababayan ng Blue Ribbon sa kanya, limitado lang po sa continuing fact-finding efforts. So magsisiyasat pa po, mag-iimbestiga pa, kung sa mangingisda, mag-fishing expedition pa. Walang mata na, walang masilip, mga kababayan. Para sa sa possible case build up. Pero kung walang makita talaga, di wala na. Wala eh. Walang mahanap talaga po. Kahit anong hanap.
Yung tatlong mga senador, mga kababayan, at mga kasamang iba pang kongresista at DPWH official, sabi nga, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Yung mga kinasangkutan nila, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Pero si Martin po, kahit sa liwanag, walang makita. Kahit sa maliwanag, mga kababayan. So, kailangan ang continuing efforts para mag-imbestiga sa kaso, mga kababayan, ni Martin Romualdez for a possible case build-up kung may makita. At yung tinatawag na financial scrutiny, money trail. Pati doon po sa money trail, walang makita. Yung mga mali-malitang pera na kwento ni Gutesa po, lahat man lang picture. Kung saan-saan siguro yun na kinuha yung picture, mga kababayan, na pinalabas ni Saldico. So, sa haba na, mga kababayan, ng pag-iimbestiga, hindi pa rin makakita ng direct link. Dalawang bagay lang po ang ibig sabihin yan. Una, talagang walang direktang ebidensya na nakikita para maiugnay. Ang theory, laban sa kanya po ay hindi tumibay. Sa ilalim po ng scrutiny, walang nakalkal talaga. Sa batas kasi po, kailangan ng direct participation talaga. Dapat may klaradong overt act ng kinabang, yung financial benefit, o direct intervention ng mga dokumento. Dapat nakita doon. Kaso wala. You see? Kung wala po, hindi pwedeng itulak ang preliminary investigation. So, ang continuing fact-finding, hindi man po finding a liability or a finding of liability. Isa po itong pag-amin na hanggang ngayon, walang maipakitang matibay na ebidensya laban kay Romualdez. Yan ang malinaw dyan. So, nakita na ninyo ang pagkakaiba between Martin Romualdez pagkatapos yung mga sangkot na senador. Di ba malinaw? So, ang tanong ngayon, lalo na po kay Chis Escudero, kung ikaw ay kasama o kabilang sa report na may rekomendasyon for legal action, ang dapat mong harapin ay hindi political narrative. Ang dapat na sagutin ay, na mga tanong ay, may commission ba o wala? Di ba? May kickback ba? May kickback ba o wala na tinanggap? May financial movement ba o wala? May papel ba sa paggalaw ng mga flood control budget na may kapalit? Yan ang mga tanong, mga kababayan, mabibigat na mga katanungan na dapat nilang sagutin. Kasi po, sa huli, hindi majority o minority ang huhusga dito po. Hindi rin po social media, yung pakalat ng mga balita sa social media at propaganda. Ang husga po, ebidensya. Sa batas po, malinaw. Ang may sapat na ebidensya, yun dapat ang sinusulong. Ang walang direktang ebidensya, mga kababayan, huwag niyo nang ipilit. Di ba? Ipilit na pilit, mga kababayan, yung kwento ninyo. Pati yung katotohanan po, pinipilipit na. Lumabas din, mga kababayan, ang katotohanan. So ito na po ang mga balita ngayon. O di ba?